Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng bundok, may isang batang babae na ang pangalan ay Mila. Siya ay may alagang aso na si Bantay, isang asong labrador na masigla at palaging kasama sa kanilang mga paglalakbay. Si Bantay ay hindi lamang alaga ni Mila, siya ay matalik na kaibigan. Palagi niyang kasama mula sa paglalaro sa labas hanggang sa pagtulog tuwing gabi. Isang araw, napagdesisyon na ng pamilya ni Mila na magbakasyon sa probinsya ng lolo't lola niya. Excited si Mila at si Bantay dahil ito ang unang beses na isasama nila si Bantay sa isang mahabang paglalakbay. Sa simula pa lang ng biyahe, masaya na si Bantay. Tumatahol siya habang natatanaw ang mga bukay, mga puno at mga bundok na dumadaan sa bintana ng kanilang sasakyan. Si Mila naman ay masaya rin pinagmasdan ng kasiyahan ng kanyang alaga. Pagdating nila ng isang malayong lugar na hindi nila pamilyar, kuminto sila sa isang gasolinahan upang magpahinga. Naisipan ni Mila na ilabas si Bantay para makapag-ehersisyo ng kaunti. Pinakawalan niya ang tali nito at sabay silang tumakbo sa damuhan. Ngunit, habang tumatakbo sila, biglang nakita ni Bantay ang isang mabangis na pusa at sa isang iglap, humarurot ito papalayo para habulin ang pusa. "Mila, asikasuhin mo ang aso mo, baka mawala yan," sigaw ng kanyang nanay mula sa sasakyan. "Saglit lang, Nay, babantayan ko siya," sigaw naman ni Mila. Ngunit bago pa niya naabutan si Bantay, mabilis itong nakalayo at nawala sa makapal na damuhan. Agad nakanabahan si Mila. Hinanap niya si Bantay sa paligid. Sumisigaw ng, "Bantay! Bantay!" Ngunit hindi niya ito makita. Sinubukan niyang pakinggan kung may tumahol o ingay mula sa asong naghahabol. Ngunit tanging kaluskos lamang ng mga dahon ang maririnig. "Mila, kailangan na natin umalis," sabi ng tatay niya. "Baka nandito lang sa paligid si Bantay, makakabalik din yan." Ngunit alam ni Mila sa puso niya na hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nakikita ang alaga. Pilit siyang nakisuyo sa kanyang mga magulang na maghintay pa ng kaunti, pero walang sumipot sa Bantay. Lumipas ang ilang oras at bumaba na ang araw. Wala nang ibang nagawa ang pamilya kundi magpatuloy sa kanilang biyahe. Ngunit hindi may palawanag ang bigat sa dibdib ni Mila. Ang iniisip niya lamang ay kalagayan ni Bantay. Baka naliligaw ito. Baka may nangyari na sa kanya. O baka natatakot na sa dilim at sa malamig na hangin. Habang nasa sasakyan sila, halos hindi makatulog si Mila sa kaiisip. Pinipilit niya ang alalahanin ng mga masasayang araw nila ni Bantay. Ang paglalaro nila sa parke, ang paghiga nila sa ilalim ng mga bituin tuwing gabi, at ang mga oras na hindi nagpapahinga sila sa tuwid ng isa't isa. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila malayo nang naabot. Hindi niya alam makikita pa ba niya ulit ang kanyang kaibigan. Dumating sila sa bahay ng lolo't lola ni Mila, ngunit hindi na siya masyadong makapag-enjoy sa bakasyon. Laging nasa isipan niya si Bantay. Araw-araw nagpapadala siya ng mensahe sa gasolinahan kung saan nila huling nakita ang aso, at tinatawagan niya ang mga lugar na malapit doon. Bawat gabi, umiiyak siya habang iniisip kung paano kaya natutulog si Bantay o kung natutulog ba ito. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ng kanyang lola ang lungkot ni Mila at tinanong, "Huwag ka nang mag-alala, Mila. Ang mga hayop, lalo na ang mga asong tulad ni Bantay, ay marunong bumalik sa mga lugar na pamilyar sa kanila. Tiwala lang, apo." Ngunit kahit pa sinubukan ni Mila na magtiwala,
Hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Isang umaga, habang nasa hardin ng pamilya at nag-aalmusal, biglang may tumahol mula sa di kalayuan. Nagtinginan silang lahat at nang tumakbo si Mila papunta sa pinto. Hindi niya inakalang makikita niya ang pamilyar na mukha ni Bantay at tumatakbo papunta sa kanya. "Bantay!" Sigaw ni Mila, sabay yakap na nahigpit sa aso. Basa ang mga mata niya sa tuwa at hindi siya makapaniwalang nakabalik ang alaga niya. Ayon sa mga kwento ng mga taong nakakita kay Bantay, matiyaga itong naglakad-lakad malapit sa gasolinahan at tila naghihintay. Buti na lang at may mga mabuting loob na nagpakain at nag-alaga pansamantala. Pero hindi sumuko si Bantay. Alam niya sa kanyang puso na babalikan siya ni Mila. Mula noon, mas naging malapit pa si Mila at si Bantay sa isa't isa. Hindi na hinahayaan ni Mila na pakawalan si Bantay sa mga lugar na hindi pamilyar, at si Bantay naman ay mas naging masunurin sa tuwing tatawagin siya ni Mila. Ang kanilang samahan ay mas pinagtibay ng mga karanasang iyon, isang kwento ng pag-ibig, tiwala at pagsuko. Kahit na tila imposibleng magkita silang muli. At sa tuwing makikita ni Mila si Bantay na natutulog sa tabi niya, alam niyang hindi na mawawala ang kanyang matalik na kaibigan.